he just lost global support. As in, maraming bansa ang matras sa suporta sa Miss Universe dahil lang sa isang statement na hindi ko alam kung talaga bang pinag-isipan. Grabe, trending, viral at nakakagalit ang naging payag ni Raul Rocha tungkol kay Miss Universe Cote d'Ivoire, Olivia Yache. At ang tanong ng lahat, was he even thinking? Ito raw ang rason kung bakit hindi nanalo si Cote d'Ivoire dahil sa visa requirements. Na dahil daw Ivorian passport ang hawak niya, magiging napakamahal at too much work para sa organisasyon. Y para los que dicen de Cote d'Ivoire, que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Cote d'Ivoire necesita, entren a Google, todos tienen ahí un celular, y busquen cuántos países necesita Cote d'Ivoire visa para poder entrar. 175. ¿Qué? Sí, 175. La chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden visa a Cote d'Ivoire. Pues ya no, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento. Pues claro, queremos que sea Universe. Okay. La que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pero ito'y seryosong usapan. People are screaming. So dapat pala, Miss Visa Universe? At kung walang malakas na passport, hindi ka na pwedeng maging Miss Universe? That's absurd. At mas lalo pang sumabog ang issue nang lumabas ang claim ng resigned judge na si Omar Harfouch na di umano'y sinabi ni Raul Rocha sa kanyang judges na huwag iboto ang Africa at Asia. Grabe siya. At kung totoo ito, even partly, this is beyond scandal. Ito ay paglapastangan sa mismong values na pinanghahawakan ng Miss Universe, diversity, equality, at representation. Isipin mo to mga kandidata sa Africa at Asia na nag-training, nagsakripisyo, naniwala at nangarap. Pero posibleng hindi man lang nabigyan ng fair shot dahil lang sa bias. This is one of the biggest betrayals in pageant history. At tandaan, hindi bobo ang fans. People watch, people analyze, and people talk. At ngayong expose na ang ganitong klaseng mindset, hindi lang kandidata ang niloko nila, kundi milyon-milyong supporters worldwide. Kaya ngayon, panawagan ito. We need transparency and we need accountability. Hindi lang ito basta coronation night. Ito ay respeto, dignidad, at representasyon. Kaya ngayon, kayo naman ang magsalita. Naniniwala ba kayo na passport strength at bias ang nakaapekto sa resulta? At kung totoo nga ang aligasyon na don't vote for Africans and Asians, should the leadership resign? Leave your comments and thoughts below. Pero this time, hindi na tayo mananahimik. But thank you guys so much